guys, so kasi Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong bago release ng Tecno, ito ang Spark Go 2024. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics, specs, tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Ang okay lagi sa Tecno, meron itong 13 months para sa warranty, itong warranty card, at itong freebie na jelly case. Na ang okay dito, nakaangat yan sa pinaka-camera lens kaya safe yan na di basta magagasgas. Sa pinaka-loob ng box, itong SIM ejector. At itong sync cable o charging cable, ito ay USB Type-C. At ang huli, itong power brick. Ito'y supported ng 10 watts. Ang cons, wala ngayong binigay na earphones. Ang Tecno kasi kilala ito sa merong kumpletong sayang package. So nag-charging speed test ako dito, nag-start ako sa standard na 20%, na full ito ng 2 hours at 10 minutes. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na black. Available din ito sa green, gold at white. Yung back panel, brass textured na ang pros dito kapitan sa smudges at gasgas. Plastic lang ito guys, same din ng frame na tama lang naman dahil entry level lang naman ito guys. Next, boot on na natin. So nag-boot on na siya. Napansin ko meron yan nakalagay na screen guard or screen protector mismo dito sa screen. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.6 inch na HD Plus na IPS display. Ang pros, punch hole design na ang ginawa sa screen. Syempre, mas modern. Pros ulit, sumabay na rin ito sa mga nauusong merong dynamic bar. Ito yung merong animation dito sa part ng punch hole. Sa display, makakapili ka kung 60 or 90 Hz sa refresh rate or pwede rin naman auto switch. Sa Widevine, ito yung sa mga nagne-Netflix. Meron itong security level na L3 SD. Ang network nito guys ay 4G LTE, so nag-test ako kung working sa Dito SIM. Good news dahil compatible. Same din sa Gomo SIM at test na rin natin yung data speed. Good news ulit, ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi. Di nga lang ito supported ng NFC pero acceptable naman kasi nga mura lang naman yung unit. Ang selfie camera naman ay 8 megapixel na meron niyang LED flash. Ito ang sample ng picture. Sa pagkakaalam ko, isang variant lang ang available sa ngayon. Ito yung 4128 sa SRP na 3,799 pesos. Yung 4GB RAM nito guys, meron yan extended RAM to create additional RAM. Kaya sa box, meron yan label. Sa extended RAM, makakapili ka kung plus 1, 2, or 4. Or pwede mo rin naman i-off kung di mo naman kailangan ng extension. Sa hindi pa nakakaalam paano setup ang extended RAM, punta ka lang sa settings, hanapin mo tong My Phone. Select mo yung RAM, tap mo dito sa virtual RAM, pili ka lang dito ilang plus ang gusto mo. After mong maselect, magre-restart yan. Ayan, dahil plus 4 ang pinili natin, meron na tayong 8GB of Fusion RAM. Balik tayo sa specs. Itong Spark Go 2024, ito talaga ay dual rear camera lang. Ang napansin ko, yung pinaka-camera modules meron yung groove light effects pag ititilt mo. Syempre, dagdag effort, mas pogi. Balik tayo sa specs. Ang main shooter nito ay 13 megapixel sa 1080p at AI lens para sa secondary camera. Ito naman ang LED flash. So guys, ito yung sample ng pictures. Meron tayo dito sa indoor, outdoor, at low light. Meron din itong super night mode para sa madilim talaga. So linagay ko na rin dito yung sample.
Sa frame, flat edge, kaya mas may grip hawakan. Sa right side niya, itong 2 buttons para sa volume at nandito rin yung power button / on-off switch. Ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen naman, itong SIM tray. Good news dahil ito ay triple card slot. Sa ilalim naman, itong speaker grill, charging port, primary mic, at itong 3.5 jack. Sa taas naman, itong secondary speaker. Ang pros, itong Spark Go 2024, ito ay dual speakers. Ito ang sample ng tunog ng speakers. Enemy incoming! Eliminate them! Tap the attack button to perform basic attacks. Tap here to learn Malefic Bomb. Hit the enemy with Malefic Bomb to deal damage and gain extra movement speed. A huge wave of minions is approaching. Bring them down. Upgrade available. Tap here to learn Void Projectile. Enemy Balmond spotted. Sa GPU naman, meron itong Mali G57. Ang chipset nito ay Unisoc T606 na octa-core na ang pros, malaki ang linevel up nito mula sa pinanggalingang model na Go 2023. Old chipset na ngayon tapos quad-core lang. Check na rin natin ang performance score nitong Unisoc T606. Balik tayo sa specs. So guys, check natin anong available na settings dito sa dalawang sikat na game app. Sa CODM naman, meron tayong low at medium para sa graphic quality. Low, medium, high naman para sa frame rate. Mag-game test na rin tayo. So nag-start ako sa battery na 27%. Check na rin natin yung temperature ng phone bago mag-gameplay. So meron tayong 3.58 degrees Celsius. So ang settings ko dito ay sinagad ko na sa max. Napansin ko guys, malag. Playable naman pero di mo may enjoy. So next, lipat naman natin sa low sa graphics at medium naman para sa frame rate. Still, di mo pa rin may enjoy dahil nga may kakaibang galaw. So next, set naman natin sa low lahat. Ayan, mas playable na. So after 30 minutes ng paglalaro, nabawasan lang yung battery na 5%. Sa init naman, meron itong 38.7 degrees Celsius. Mainit ito pero tolerable yan. Ang pros dahil ito'y Android 13 na Go Edition pa, mas light sa system. Kahit sa bloatware, may mga light version lang na naka-install pero pwede ka rin naman mag full version kung yun ang gusto mo. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga real unboxing. Ako si Kuya Gizmo, peace!